Hello guys, so kumusta? So another day, syempre another unboxing na naman tayo. Ito yung i-unbox dapat natin noong nakaraan pa. Kaso ang problema, dumating yung ROG Ally X. So ang gandang problema no, may dumating tayong handheld. Kaya hindi tayo nakapag-unbox. Pero guys, bago ko siya i-unbox, no, dapat ang bibiling ko yung Samsung Odyssey. Kaso nung nakita ko yung price niya, grabe no, sobrang gold as in gintong yung presyo kasi nagre-range siya ng 50 to 100,000 pesos, no? So ganun siya kamahal. Eh gumagamit kasi ako ng triple monitor setup doon sa workstation ko, no? Pero ito, tingin ko hindi ko siya mailalagay doon sa workstation ko kasi masyado siyang mahaba. So gagawin ko na lang dito, ibibigay ko na lang sa anak ko para gawin niya na lang tong gaming monitor niya. So ilalagay ko siya guys sa dock ng JSOX para magamit to. Okay, so ngayon unbox na natin siya. So ang presyo nito ay 15 to 16,000 pero ginamitan ko siya ng voucher kaya nakuha ko na lang to ng 13,500 pesos na lang. Nakakatuwa talaga guys, no, pag umorder ka sa online, ang dami niyang mga voucher. Sigurado yan guys, no, na ibibigay ng mura ng mga seller kasi unang-una wala silang pwesto. So yan ang ginagandahan kapag walang pwesto. Kasi guys, wala ka masyadong binabayaran na overhead expenses. So kapag wala ka masyadong binabayaran na overhead expenses, syempre bumababa yung presyo ng mga item mo. Naalala ko dati guys yung Xiaomi, wala pa siyang stall o tindahan sa mga mall. Kaya yung mga cellphone niya, mura niya lang na ibibigay. Pero ngayon guys, meron na siyang tindahan sa mga mall. Kaya ngayon ang mga cellphone ng Xiaomi sobrang mamahal na rin. Naalala ko kasi dati bumili ako ng Mi 2. So yan yung una ko nabili na Xiaomi na product. Tapos pumatok talaga ang Xiaomi dati. Dahil nga guys, online store lang sila. So lahat ng bibili mo sa kanila, through online lang. So i-deliver lang talaga sa'yo. So speaking of Xiaomi, itong nabili ko na monitor na to is gawa rin siya ng Xiaomi. No? Kasi ang Xiaomi talaga is very proven na talaga para sa akin. Sasabihin nila na made in China naman yun sir no? So guys, halos lahat naman ng gamit natin is made in China. Okay, kaya natatawa ko sa iba, puro sila made in China. Pero pag hinalugog mo naman yung bahay nila, halos lahat naman ng gamit nila is made in China. Okay, so i-open na nga natin to. Uy, ganda ng packaging Tagal na sa akin ito. Siguro mga 2 linggo na to dito. Pag bibili kayo guys sa online, huwag kayo matakot. Basta ang bibilan nyo ay yung Shopee store talaga na tinatawag ko, yung Lazada store, parang mga ganyan. No? Kasi kapag ganun yung bibilan nyo guys, mga legit na mga seller na yan. And syempre, mas maganda kung bibili kayo ng mga branded na mga item. Kasi iba pa rin talaga guys ang may brand. Kasi guys, ang branded na item, may iniingatan silang pangalan. So pag may iniingatan silang pangalan guys, syempre ayaw nila masira. Kasi ayaw nga nila masira yung pangalan nila no? Kaya mahilig talaga ako bumili ng mga branded. Sabihin nila, wala naman sa brand yan Para sa akin kasi guys maganda pa rin yung branded. Iba pa rin talaga pag branded. Kamukha ng Xiaomi. So branded to. And hindi to sponsored pero baka nakikinig yung Xiaomi. Nakakailang bake naman ako sa mga kumpanya. Sana naman pansinin nyo naman ako. Okay. So ito yung binili ko. Sana hindi kumalog. So Xiaomi Curve Gaming Monitor. So kaya sinabi ko sa inyo kanina, datang bibiling ko yung Samsung Odyssey kasi mahaba yun. Yung monitor niya guys, yung first time ko nakita na ganun siya kahaba. Yan, so sana halos ganun siya kaganda. Okay, kasi yung OLED, ito hindi pero ayos na rin yan. So 34 inches to guys na ultra wide na monitor. So ibig sabihin nun, 2 monitor dapat pinagdikit nila. So naging isang monitor na lang siya. So ito na naman tayo guys sa ating unboxing na sobrang satisfying. Yan, so nakita nyo, selyado yan. So punitin na natin yung tape. Yun grabe. Sundan Nice! Grabe, mahalata mong curve kasi may pa-curve siya dito Okay, so kailangan ko ulit baliktarin to. So nakalagay dito guys is WQHD. So 3440 by 1440 pixel. So ibig sabihin yan 2K resolution siya. Kasi pag 4K yan is 2160. So 1 millisecond response time. So bagay ito guys kapag mahilig ka sa mga multiplayer game. Kasi yung konting delay lang sa multiplayer game ay malaking abala na yon o malaking dahilan na yon para ma-deads ka. Tapos guys, 180Hz yung kanyang refresh rate. Kasi sa mga cellphone, 120Hz lang. Tapos yung Lenovo na Y700 is 165Hz. So mas mataas to doon. Tapos 1500R curvature. So naka-curve kasi siya. Tapos 34 inches yung kanyang screen size. So doon ka muna. So meron dito mga manual. Tapos HDMI cable.
Allen wrench and yung tornilyo niya. Sigurado yan sa paayan. Tapos ito yung kanyang power brick. Di ba? Power brick. Isang kapako pa lang. Alam ko na yung kung ano nasa loob niyan eh. So dito na tayo guys sa ating monitor. Ito pa pala, meron pa pala siyang stand na bakal. And ito yung parang mount niya. So ito na guys yung ating monitor. So alisin ko lang yung kanyang styro. Tapos ito guys, so makikita nyo para siyang pagong. Diba? Kasi curve nga ito. Yan. Siso. Diba? Curve. Okay, so first time ko lang gagawin ito, no? Pero common sense lang naman to. Alisin ko lang to. Kabit ko siya doon. Tapos ito, na-adjust. Okay yan, so hindi na siya gagalaw. Yan, hindi na siya nahuhugot. Tungtungan o stand. O kung ano man yung gusto nyo itawag dito, patungan. Yan, so dito siya. Then, meron tayong 4 na tornilyo dito na may kasamang Allen wrench. So Allen wrench siya pero Phillips naman siya. Okay, 1, 2, 3. Yan, so 4 na to. Parang naka-hidden yung kanyang HDMI saka yung kanyang susuka ng power adapter, no? So meron pala siya dito. Yan, so ito naalis to. Okay. Tapos syempre shoot lang natin to dito. So may cable management na rin siya. So nasa kaliwa guys yung power niya. Okay, so sana tama. Yun, umilaw na siya. Tapos buti na lang meron siyang libre na HDMI. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So kanina ko pa siya kino-connect do sa HDMI kaya pala hindi siya nagkakasya kasi iba pala yung free na cable sa kanya, no? So display port to. So makikita nyo ganito yung tsura niya kasi ang HDMI cable ay ganito. Ito naman display port, no? So mas malaki guys yung display port kesa sa HDMI cable. Buti na lang may extra pa ako dito. So isalpak ko rin siya dito sa HDMI 1. Yan, kasya agad. So next natin, ito naman binili ko na JSOX na dock o dock. So ikabit ko rin siya dito. Yan, so pasensya na natagalan kasi sineset up ko siya kanina. Akala ko may sira yung TV. Ang may sira pala yung HDMI cable ko, no? Usually kasi guys, pag PC ang tinotroubleshoot natin, ang ginagawa natin dyan is replace then check. Diba, halimbawa may sira yung video card mo. So ginagawa namin, inaalis namin yung pinapalitan namin ng bago para malaman namin kung yun yung sira, no? So dito guys, ang sira natin dito ay yung HDMI cable ko. So medyo matagal na kasi siya. So pinalitan ko siya guys ng Xiaomi rin na cable, no? So ngayon, ito na, nasa JSOX na dock na siya. Tapos gumamit rin ako nito guys, itong Cineban na speaker. Kasi ito guys, wala siyang built-in na speaker, no? So yun lang yung nakakalungkot sa kanya. Tapos ikakabit natin siya ngayon dito guys sa ROG Xbox na Ally X. Yan, so ipakita ko lang sa inyo yung gameplay ng aking anak, no? So kapag magkakaanak kayo na lalaki, dapat tinuturuan nyo maglaro. Para syempre, may dahilan kayo sa asawa nyo na gusto ng anak nyo yun. So syempre, pag gusto ng anak nyo yun, dalawa na kayo ngayon mangungulit sa asawa nyo na bilhin yung mga game na yun. Sobrang widescreen siya. So kayang-kaya naman itong Xbox ng ROG Ally X, yung settings na ganito. So 2K display siya. 100Hz. Grabe, no? 180Hz to eh. Pero ewan ko ba't yung setting siya dito is hanggang 100Hz lang. O, diba? Very nice. So again, ang tinitesting natin dito is yung ROG Xbox na Ally X. Tapos Xiaomi, yung ating ultra-wide na monitor. Then yung dock natin na ginagamit is yung dock ng JSOX. Then yung speaker na ginagamit natin dito ay gawa ng Xdobo, yung Cineban. And syempre, yung power adapter na ginagamit naman natin dito ay gawa naman siya ng Vention 100 watts, no? Kasi maraming naka-plug, nakasaksak doon sa dock natin. So para gumana lahat yon, at the same time mag-charge yung ating device, dapat mataas yung ating wattage nung charger natin. Sige nak. So 100 watts yung wattage nun. So kapag cinematics, nakita nyo, meron siya kanina na dalawang black bar sa magkabilang gilid. Pero pag gameplay na siya, you know, full screen na ulit siya. Grabe kanina, hirap na hirap ako. Ang tagal kong inayos. Tapos yung issue lang pala, yung kable lang, no? Minsan nagpapanik tayo masyado, kala natin sira yung mga gamit. Pero yung pala,
May mga sirang, hindi naman talaga yung pinaka-gamit o yung pinaka-screen. Minsan sira lang dyan yung wire, yung adapter. Ganda oh, laki, lapad. So ganda to pag sinetup ko na talaga to dito sa table ko dito sa likod. So isa lang sa hindi ko nagustuhan sa kanya yung ano, wala siyang built-in na speaker, no. So sana nilagyan nila ng built-in na speaker para mas maangas. Pero yung screen niya guys, oh, hindi siya reflective. Para siyang may pagkamat, ganun yung screen niya. Minsan magtataka sa Xiaomi, no, paano nila nagagawang sobrang mura ng mga binibenta nila pero ang gaganda ng quality. Fan talaga kasi ako guys ng Xiaomi. Lalo yung iPhone 17 ngayon, sabi nila ginaya raw ng Xiaomi yun. Nauna yung Xiaomi dun eh. Na ganun yung likod ng Xiaomi, yung Mi 11 Ultra. So bakit ko nasabi? Kasi meron ako nun dati. Yung cellphone na meron siyang screen sa likod. Pero wala nun sa Pilipinas, yung mga Ultra series ng Xiaomi, hindi nila nilalabas sa Pilipinas eh. Alam ko na yung mangyayari pero ipakita ko na rin sa inyo, no? Kasi usually, mga games sa Steam Deck ay hindi siya masyadong pwede sa mga ganito ka-wide na screen, no? Ganyan lang talaga siya. Pero ipakita ko na rin sa inyo para maniwala kayo. So subukan muna natin yung naka-open na para mabilis lang tayo. Itong Tomb Raider. So i-resume ko lang siya. Ayun, makikita nyo may dalawang black bar sa magkabilang gilid. So tingin ko guys, limitation yun ng Steam Deck kasi nung tinry ko siya dito sa ROG Ally X. Tapos sa Steam ko rin siya guys pinaandar, no. So ito, nagwa-widescreen naman tong Tomb Raider eh. Pero dun sa Steam Deck nga guys, ay hindi siya pwedeng widescreen. Takas talaga ng Steam Deck, no. Yan. Okay, yun nga lang, meron siyang dalawang black bar. Subukan nga natin, ito. Try natin tong Arkham Knight ng Batman, no? Baka naman meron siyang widescreen or ultra widescreen. Sana ultra wide. Uy, ultra wide! Ultra wide nga ba? Ay, hindi pa siya ultra wide. So meron siyang dalawang sa gilid. Try nga natin sa options. Graphics options. Baka pwedeng, wala, 720 lang talaga. Wala, ganun talaga siya. Siguro limitation ng hardware ng Steam Deck, no? Baka meron kayong idea dyan, no? Nakabili na kayo nitong Xiaomi na ultra-wide na monitor. Baka meron kayong mga games na gumagana dito na naka-ultra-wide. Kasi ang game ko talaga dito, meron siyang dalawang black bar do sa magkabila. Pero kapag sa Windows PC gaming handle ko naman to nilalaro, naka-wide naman siya. Naka-ultra-wide naman siya. So yun guys, ang nakita ko pagka Steam Deck yung gagamitin mo dito, no? So kapag Steam Deck, mas maganda wag na lang ganito yung bilhin mo, no? Yung kahit yung 16:9 na aspect ratio lang. So yan lang guys yung unboxing and syempre testing natin itong Xiaomi na ultra-wide na monitor. So, sabihin ko lang sa inyo guys yung conclusion ko dito, yung pros and cons, o yung nagustuhan ko at syempre hindi ko nagustuhan. Syempre unang-una ko nagustuhan dito ay unique yung kanyang design, no? Kasi ultra-wide siya and at the same time naka-curve siya. So first time ko guys makakita na naka-curve. Diba hindi naman flat yung vision natin, naka-curve talaga siya, no? So kapag ganito guys, mas maganda siyang tingnan lalo pa naglalaro ka, and sa productivity naman guys, hindi siya masyadong masakit sa mata. Pangalawa na gustuhan ko sa kanya guys ay yung kanyang minimalist. Pag pumunta ka sa tindahan ng mga Xiaomi, sa mga mall, makikita mo na ang mga design ng mga hardware nila ay sobrang minimalist talaga, no? Kamukha nito, makita nyo naman, isang monitor lang, tapos ito yung stand niya lang. So wala siyang masyadong flashy effect. Actually, sa mga gaming handle ko, pinapatay ko pa yung RGB light kasi para sa akin, takaw lang sa baterya yon. And syempre, takaw rin sa kuryente yon, no? So hindi ako mahilig sa RGB light, sa totoo lang. Kasi pag sinabi nilang gaming na device, lagi nilang may RGB light, no? Yun lang yung lagi nilang batayan. Pero pag bibili kayo guys ng isang laptop or ng desktop, huwag kayo guys magpapasilaw sa mga RGB light o yung pailaw nila. Tignan nyo pa rin guys yung specs nun. Sumunod guys na nagustuhan ko sa kanya, yung screen niya talaga, yung panel niya, hindi siya reflective. So kanina ko pa siya tinitingnan eh, no? So, yan kasi yung issue talaga sa mga screen o sa mga monitor, no? Wala pang nakakagawa yata ng perfect matte na screen, yung talagang walang reflection. So, pag pinatay mo guys yung monitor, hindi mo makikita yung sarili mo dito. So, wala pa ako guys nakikita na monitor na may gawang ganon. Pero na lang guys, syempre pag nilagyan mo siya ng matte na screen protector. Pero ito, hindi mo masyadong kita yung sarili mo, yung mukha mo. Ang makikita mo dito, pag tumingin kang ganyan, parang may anino lang doon. Ganon yung itsura niya guys. Then, sumunod na nagustuhan ko sa kanya is 180 Hz. So, meron akong laptop dito.
ang screen refresh rate niya is 240 Hz. So ito guys, nasa baba siya doon pero mataas pa rin to, 180 Hz. Then pinakalas na nagustuhan ko sa kanya guys is yung kanyang presyo. Kasi ito guys yung isa sa pinakamurang monitor na branded na ganito yung kanyang mga features, no? Siyempre 34 inches na curved na screen, 180 Hz na refresh rate, no? So nabili ko agad siya 13,500 pesos lang pag ginamitan mo siya ng voucher. So malay mo meron pa siyang voucher, no? So maglalagay ako ng link sa description section ng video na to, or pwede rin i-click nyo yung mga lumalabas dito sa screen na to. Ewan ko kung dito o dito lalabas yan yung may nakalagay na shop, no? So pwedeng i-click yon para siguradong ito yung mabibili nyo. Ang actual price kasi nito is mga 15 to 16,000. So kapag ginamitan mo siya ng voucher, bababa siya ng ganon. So 13,500 para sa isang ganito kagandang monitor, sobrang good deal nun para sa akin. Then isa pa guys na nagustuhan ko sa kanya, eto, pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba. O, di ba? Walang ka-effort. Yan. Taas, baba, gitna. So, ang hindi ko naman mga nagustuhan sa kanya, unang-una guys, wala siyang built-in na speaker. Kasi matagal na rin talaga ako naghahanap ng gaming na monitor. So, meron pa nga ako dito sa likod ko. Ito. Meron siya guys, built-in na speaker. Kaso, ang problema naman yan, maliit siya masyado, 19 inches lang siya. Kasi guys, sa edad ko na ganito, no, hindi na ako mahilig talaga sa malalakas na speaker. Yung, alam mo yun, no, buibili ka pa ng woofer, buibili ka pa ng mga soundbar, no. So, ako, hindi na ako masyadong ganon. So, okay na ako guys, no, kahit mahina lang yung speaker. Kasi unang-una dito sa work namin, hindi kasi pwedeng may malakas na speaker dito kasi hindi kami magkakarinigan. So nasanay na ako guys na hindi masyadong malakas yung speaker talaga, no, kahit na speaker lang nitong monitor or speaker lang ng TV. Pero kapag kagabi guys sa pagtulog ni anak ko at gusto ko talaga guys ng immersive na paglalaro, no, syempre gumagamit ako guys ng headset. So meron akong dalawang Ugreen na headset. Tapos meron akong Steel Series. So meron din ako guys ng official headset ng PlayStation, no. So yan yung mga headset ko na ginagamit kapag kagabi. Pero pag dito nga guys sa shop namin, ito kasi lalagay ko siya dito sa likod Yan. So para pa naglalaro yung anak ko, nakikita ko siya. Hindi guys pwede dito na malakas na speaker, no. So sana meron siyang built-in na speaker. Yun lang naman ang isa sa mga hinanakit ko sa kanya. Pero bukod dun guys, wala siyang speaker, no. Wala akong makita na hindi ko nagustuhan sa kanya. So ite-testing ko po siya. I-update ko kayo guys kung meron pa ba ako nakitang maganda and syempre hindi maganda sa kanya. So syempre guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo nang kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli!